grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga pinakita na ang episode para bukas. Ito yung teaser. Grabe no, ang ganda talaga ng episode ngayon no, na kung saan nga pinakita dito is nakakuha na nga itong pulis ng mga litrato o mga ebidensya na kung saan ito ang magtuturo kung sino ba yung mga kasabwat ng ni Balahadja no, na kung saan kung maalala ninyo si Balahadja is ito yung pinaka primary suspect na nakita, actually naaktuhan pa nga mismo si Balahadja ng mga pulis. Kaso nga lang hindi na naituro ang gawang sabihin ni Balahadja kung sino yung mastermind. Bakit? Kasi patay na siya. Naglaban kasi siya doon sa pulis. Gusto niya sanang makatakas at gusto niya sana na lumaban no? Pero naputokan na siya at namatay siya. And yes guys, kung si Balahadja is naging silent na o tahimik na at siya sana yung magiging malaking saksi, pero dahil nga namatay siya, so mahirap ngayon para sa mga pulis yung hanapan ng sino ba talaga ang mastermind. Buti na lang at merong picture no, nakuha nga yun dun sa isang CCTV na malapit doon mismo sa pinangyarihan at may mga tao ding saksi. And yes guys, yung kotse na yan, sabi pa nga nito ni Giselle na alam ko yung kotse na yan, nakita ko yan mga ilang araw bago ma-kidnap itong si Sir Pepe o itong si Dad, na kung saan nga gamit ito ni Moira. Ngunit sinabi mismo ng pulis na opo, maaring ganun nga, pero ito ngang sasakyan ay hindi pagmamay-ari ni Moira. Then nagtaka si Giselle, sabi niya, hindi sa kanya yun, bakit niya ginagamit o bakit siya yung nagdadrive? At sinabi nga ng pulis na ito ay hindi kay Moira, ngunit ito ay kay Nerissa. And then nagulat si Giselle kasi naalala niya na itong si Nerissa is ito yung kumbaga parang ninang no ng kanyang pamangkin na si Zoe. In this case, doon niya napagtanto na meron talagang kinalaman itong si Nerissa at itong ang si Moira, pero talagang nag-focus siya doon kay Nerissa kasi nga kilala niya to at gusto niya talagang makita na gusto niya nang mahuli hanggat maaari. Kaya nga nagpatulong siya sa mga pulis na tulungan siya na mahuli ito kung nasan man itong si Nerissa at mapaamin sa kanyang ginawa. At sabi naman ng mga pulis, okay Bam, akong bahala, copy, na sasama namin kayo hanggang sa matagpuan natin siya at mahuli natin at mapaamin sa kanyang ginawa at kung sino pa yung mga kasabwat niya at bakit niya ginawa na kidnapin ang iyong tatay na si Don Pepe. At dito nga medyo parang bunutan ng tinig itong si Giselle kasi nga at least magiging malinaw na yung kaso, at least malalaman na kung sino ba talaga yung may kinalaman no, bakit kinidnap ang tatay niya at kung may kinalaman din ba si Moira o wala. At dito nga din kasi pinakita sunod no sa Apex na kung saan habang nagkakagulo nga ito o wala sa focus tong si RJ at si Giselle is nandito on track pa rin at nasa focus pa rin tong magtatay na ito ngang si Eric at si Justin. And yes guys, gustong gusto nga nila talaga gumante, kaya nga ang plano nila na pabagsakin na itong Apex sa pamamagitan ng dahil nasa finance supervisor itong si Eric, sabi niya babaguhin ko yung allocation ng budget kung saan guguluhin ko para yung budget is magkalito-lito at magkaroon ng problema ang Apex pagdating sa kailangan nilang bayaran o bakit ganito, bakit ganyan, bakit di nabayaran si ganito, sa ganyan. Yes guys no, dahil nga nasa position tong mag-ama is madali nila yung magagawa at dahil HR head din tong si Justin no, so madali niya ma-approve yung budget na yan no. Sa finance naman tong si Eric, so mas madali talaga na baguhin nila. Pwede lang iba-ibahin, palakihin o paliitin ang mga budget ng iba't ibang department hanggang sa magkagulo ito, hanggang sa magkaroon ng dysfunction doon mismo sa Apex no, o kaya dito mismo sa hospital. Pag nangyari syempre nagkakaroon ng problema, hindi lang sa management, hindi lang yung sa hospital, kundi yung mga tao doon mismo. Kumbaga maglareklamo sila, sabi nila ba't mahal yung ganito, bakit kulang yung serbisyo nyo, etc. And yes guys, ayun talaga yung plano neto ni Eric at Justin na sirahin si Giselle, pero hindi mismo siya kundi internal no, kumbaga yung kaloob-looban, which is ito nga ang pinakamamahal nila na Apex. At alam naman natin guys na Apex na lang
ang tanging gumaganang negosyo ng mga tanyag, at pag nawala pa ito, sigurado na ang pagbagsak nila. At ayun nga ang gustong makita nitong mag-ama, si Eric at si Justin, para makaganti sila. At dito rin ipinakita guys, no, na ito ngang si Moira is sinadya niya na makausap itong si Justin. And yes guys, nagpaparinig nga itong si Moira at sinasabi pa nga niya na kasama ba ito sa strategy ninyong mag-ama na maging close kunwari, pero sa totoo lang gusto nyong sirain itong Apex. And sabi naman mismo ni Justin, ha? Hindi ko alam yung sinasabi mo o yung gusto mong iparating. Ngunit alam naman natin si Moira magaling to at tuso rin to, sabi niya. Ay nako, alam mo Justin, wag kang magmaang-maangan, wag kang mag-isip na parang hindi mo alam yung nangyayari. Alam ko at alam mo na sinasadya nyo na lumapit dito sa mga tanyag at para syempre isirain sila. At ganoon din naman ang purpose ko, na sirain tong mga tanyag, no, hanggat maaari para makuha ko yung kayamanan. So kayo naman is ginagawa niyo din to malamang para siraan itong Apex at makuha din yung kayamanan ng tanyag. Ngunit sinasabi ni Justin na hindi yun totoo kasi iba yung plano namin. At dito nga guys, no, pinakita na kung saan si Giselle is talagang ginagawa niyang lahat para mahuli na itong ang si Nerissa. Yes guys, pinakita nga dito na na-corner nila ito kasama nga ni Giselle itong mga pulis. Yes guys, ito nga si Nerissa is pumapalag pa, tumatakbo-takbo pa, no, kasi nga sinasabi pa nga niya na kay Giselle na no, wag niyo akong lihin, wala akong kinalaman doon. Ngunit sinasabi ni Giselle, wag ka na magmaang-maangan, umamin ka na sapagkat nahuli ka na. Meron ng mga picture, CCTV at may witness na yung sasakyan mo ay ginamit habang kinidnap yung tatay ko. Ito nga si Don Pepe. Ngunit sinasabi nga mismo ni Nerissa na wala akong kinalaman dyan, I swear. Hindi ako guilty dyan, hindi ako yung actually nagdadrive dyan nung nangyayari na kinidnap itong si Don Pepe. And then sabi ni Giselle, ha? Actually, nagulat nga itong si Giselle na may halong pagtataka kasi nga iniisip niya na ito na talaga si Nerissa yung may kagagawa nun kasi sakyan niya yun eh. At umamin naman si Nerissa na oo, sakyan ko yan, pero hindi ako ang nagdrive niyan, kundi itong si Moira. Then mas lalong nagulat, actually halos di na nga nagulat itong si Giselle nung nalaman niyang si Moira pala talaga yung may kagagawan. Kasi nga sa umpisa pa lang alam niya na si Moira ang may kagagawa nito at nangangailangan lang siya talaga ng konkretong ebidensya para magdiin dito kay Moira at mapakulong, at hindi na ito makatakas pa o makapalusot pa. And yes guys, abangan natin yan, no? Lalo na bukas yung full episode yan at update kung rin kayo about dyan, no? At salamat guys sa panonood nyo sa aking channel, sa inyong pag-like, pag-support, pag-comment at pag-share. At ingat kayo palagi. At yun lang guys, bye bye.